Bakit ang naaalala ng mga tao sa mga ginagawa mo ay yung mali? Ngayon naman, napakarami mo namang ginawang mabuti. Naranasan nyo na po ba yun? Sa dami-dami ng ginawa mong mabuti, yung isang maliit na pagkakamali, yun yung hindi nila makalimutan. Yun yung tumatatak sa kanilang isip at yun yung paulit-ulit nilang pinag-uusapan tungkol sa iyo. Yung ilang taon na nagbibigay, sinusustentuhan mo, mga kamag-anak mo, yung minsan ka lang hindi makapagpautang sa kanila, di ba? Parang napakasama mo na. Yun lang hindi mo mapagbigyan yung kaibigan mo. Parang ikaw na yung kontrabida. Yung bang ilang taon ka na kumakayod, nagtatrabaho para sa isang kumpanya. Magkamali ka lang ng konti, agad ka ng sinisisante, agad ka ng pinapagalitan ng boss mo. Pero yung mga overtime mo, hindi man binabayaran. Yung napakaraming taon na minahal mo yung asawa mo, kahit na sinisigawan ka niya, tahimik ka lang, pero dumarating din ang panahon ng kahinaan, nagkamali ka, nagpasorry ka, pero bakit hindi ka niya mapatawad hanggang mamatay na daw siya? Pero yung araw-araw na hinahatid mo siya doon sa trabaho niya, araw-araw na sinusuyo mo siya, lahat ng sweldo mo binibigay mo sa kanya, magkamali ka lang ng minsan dahil sa iyong kahinaan, dahil tao ka din, hindi makalimutan ng asawa mo. At pagkatapos, napakasama mo pa sa iyong mga anak. Di po ba nakakalungkot ito? Pero ito yung katotohanan. Huwag mong aasahan pagdating sa mga tao, kahit na malapit sa iyo, kahit na minamahal mo yan, na matatandaan nila yung mga kabutihan na ginagawa mo. Bakit? Dahil ang isip ng tao hindi perpekto. Dahil ang ating pag-iisip hindi kamuka ng pag-iisip ng Diyos. Amen? Paano mag-isip ang Panginoon? Maunawain. Ang isip ng Diyos nagmamalasakit. Ang isip ng Diyos may puso nagmamahal. Yan yung ating narinig sa unang pagbasa. Galing po sa propeta Isaias. Sino daw ang ating Diyos? Kahit na tinuruan tayo ni Jesus na manalangin, Ama namin sa langit. Nagpakilala ang Diyos kay propeta Isaias bilang isang ina. Ano ang sabi niya? The Lord is like a mother who cannot forget their children. Dahil tayo'y mula sa Diyos, tayo'y anak niya. Ano man ang gawin nating pagkakamali, hindi tayo kakalimutan ng Diyos. Paano ba natin makalimutan ang pagkakamali ng iba? Kamukha sana ng Diyos. Dahil kung ang Diyos, inaalala niya yung ating mga pagkakamali, sabi nga po, mababasa nyo din sa awit in the Psalms, O Lord, if you would mark our guilt, who would survive? Sino maliligtas sa atin? Sinong mananatiling buhay kung palaging inaalala ng Diyos ang ating mga pagkakasala? Salamat sa Diyos, makakalimutin siya sa ating mga pagkukulang. Dahil kung palagi niyang natatandaan ang ating mga kasalanan, siguradong walang buhay sa atin. Siguradong lahat tayo'y patay. But the mere fact that we are alive, breathing and thriving, we thank the Lord for His forgetfulness. And we thank God for remembering us always. Sana, kung naniniwala ka sa Diyos, ang isip mo din kamukha ng Diyos. Kung ang Diyos marunong makalimutan ng nakalipas, sana ikaw din lumimot ka sa masamang nakalipas. If you cannot forget the painful past, treat this hurtful past as a lesson. Do not rehearse the pain, but learn from the past. Pero habang ikaw ay nabubuhay sa nakalipas, babaliwalain at hindi mo mapapansin ang kabutihan na ginagawa ng isang tao. Mga kapatid, ginawa tayo ng Diyos hindi naman para mabuhay sa nakalipas. Ginawa tayo ng Diyos para mabuhay sa kasalukuyan. Dahil ang ating Diyos ay Diyos ng kasalukuyan. He is a present God. Yan ang pinakilala niya kay Moises. I am who am. Pagkatapos ikaw, walang tigil na, nandun ka pa rin sa nakalipas. Let us remember that no matter how much you think of the past, you will never change it. Amen? Anong mababago natin?
yung ating kasalukuyan at yung ating hinaharap. Bakit tayo minamahal ng Diyos? Mahal tayo ng Diyos hindi dahil sa kung ano yung nagawa natin sa nakalipas. Mahal tayo ng Diyos dahil alam ng Diyos meron tayong magandang kinabukasan. Di ba ganyan ang pagmamahal ng mga magulang? Kayong mga magulang, kaya niyong kalimutan anuman ang pagkakamali o kasalanan ng inyong mga anak dahil naniniwala pa rin kayo habang merong bukas, kaya pa rin magbago at maging mabuti ng inyong mga anak, ng inyong mga minamahal. Mga kapatid, naway yung mga mas maraming ginagawang kabutihan ng tao, matabunan yung masama na kanyang nagawa. Umasa tayo. Let us continue to hope for people. Let us continue to hope in the Lord. Ano ang pag-asa? Ay naniniwala ka sa Diyos na may gagawin siyang mabuti. Gusto mong agad na maging masaya, maging payapa ka, naway matutunan natin ang sining ng paglimot sa pagkakasala sa iba. At naway matuto tayo kamukha ng Diyos. Alalahanin natin ang ating mga minamahal. Let us enjoy the present. Dahil kung meron mang isang bagay na lumilipas at napakayaman at napakasayang, kung hindi ang ating oras ngayon. Hope for the best, but forgive the past. Always enjoy the present and thank God for all of the good things that He is doing. May dalawang klase lang ng tao na pupuna sa iyo sa buhay. First, those people who know you. But secondly, those people who do not know you. Dalawang tao lang ang magkri-criticize, pupuna sa iyo. Una, ang mga taong kilala ka, people who know you. Pero pag ang mga taong kakilala mo, sinasabihan ka sa mga pagkukulang mo, sinasabi sa iyo mga kasalanan mo, magpasalamat ka. Bakit? Dahil mahal ka nila. Hindi nila sasabihin ang mga pagkukulang mo kung hindi ka nila mahal. Bakit nila sinasabi? Bakit ka nila pinupuna? Kasi gusto nilang mapabuti ka. They want you to improve yourself. Alam naman nila na masasaktan ka sa mga sasabihin nila, di po ba? Pero tingnan niyo po yun. They are risking your good relationship just in order for you to be good. Kaya nga sana ma-appreciate mo yung kanilang ginagawa. Ang hirap kaya sabihan ang isang tao sa kanyang pagkakamali. Hindi po ba? Pero yung taong yan, naglakas ng loob, nilapitan ka, sabihan ang iyong pagkakamali kasi ayaw nila na mas lalo kang mapasama. When people that you know criticize you, thank God for them and understand that they love you. What they are doing is something good. Amen? Ang ating Panginoon, mahal niya ang mga Iskriba at Pariseo kasi gusto niya magbago sila. Gusto niya na sila'y maging mas banal. Gusto niya sila'y maging mas mabuti. Kung hindi niya mahal ang mga taong ito, hindi niya papansinin at papabayaan sila. Ganyan din sana ang iyong maalaala. Pag yung kakilala mo, yung malapit sa iyo, kapamilya mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, sinasabihan ka sa mga pagkukulang mo, pasalamat ka. Kasi mahal ka pa rin yan. Ayaw kanyang mapasama. Amen? Pangalawa, people who criticize us are those people who do not know us. Meron mga ganyan. Mga sadyang mapaghusgang tao na kung anong makikita nila, sasabihin nila without even any consideration of the feelings of another. Yan yung mga nakakainis, nakakagalit. Pero bago ka mainis at magalit, diyan sa nagsasalita ng masama sa iyo, na hindi ka naman talaga kakilala, anong kailangan mong gawin? Kailangan mong unawain siya. Because only people who have a narrow mind and have a bad experience are those people who talk bad to other people. Ang isang taong makitid ang isip, ang isang tao na may masamang nararanasan, sila lang yung mga taong may masamang sinasabi tungkol sa mga ibang tao na hindi naman nila kakilala. At anong kailangan nating gawin sa mga ganyan na klaseng tao? Kailangan pagalitan mo sila? Kailangan ba awayin mo sila? Hindi. Have compassion towards them. Mahalin mo sila. Unawain mo sila. Patawarin mo sila. Because remember that principle,
hurt people. Ang mga taong nasasaktan, sila lang yung mga taong may nasa na makasakit sa iba. Dahil pag ang isang tao masaya, ang isang tao kontento, pag ang isang tao payapa, hindi naman maninira yan ng ibang tao, hindi po ba? Kaya nga imbis na magalit ka, mag-isip ka kung paano maghiganti sa taong yan, ipagdasal mo siya, unawain mo siya, mahalin mo siya, patawarin mo siya, kasi kawawa ang taong yan. May pinagdadaan ng masama, kaya nga masama ang lumalabas sa kanyang bibig. May nararanasang masama, kaya nga gusto niya na iparanas ang kasamaan sa kanyang puso sa iyo. Ang ating bang Panginoon, masama ang kanyang nararanasan, kaya nga masama ba ang kanyang sinasabi sa mga Pariseo at Eskriba? Hindi. Alam natin, pag-ibig at pagmamahal lang ang nasa puso ng ating Panginoon. Bakit pinuna ang kanilang ginagawa? Kasi naaawa siya na baka kung ipagpapatuloy nila ang kanilang ginagawa, ay mapipiligro ang kanilang mga kaluluwa. Unawain mo yung mga taong nagpupunas sa iyo. Kung hindi mo kakilala yan at masama ang kanilang sinasabi, kaawaan mo sila, mahalin mo sila, patawarin sila, ipagdasal sila. Minsan nga po, pag ako'y tumitingin sa comment section, hindi mo talaga maiiwasan makakakita ng isang tao, magsusulat, magko-comment, puro mga masasakit, masasamang bagay. Meron po, imbis na magalit ako, naaawa po ako. Bakit? Kasi po, ganito yung naiisip ko eh. Tingnan nyo na itong taong ito, nag-ubos ng oras para mag-type, sumulat ng masama. Di po ba nakakaawa yun? Inuubos mo yung oras, grasya, buhay, panahon na binigay sa iyo ng Diyos dito para sa ano? Para gumawa ng masama, para maglabas ng sama ng loob. Di po ba nakakaawa yun? Kasi napakaiksi lang po ng buhay natin. Di po ba? Tapos uubusin mo lang sa pagsasalita ng masama. Bakit hindi natin ubusin ang ating buhay at ating panahon dito sa mundo sa pagsasalita ng mabuti, sa pagtulong sa iba? Yan yung isipin natin. Pag tayo ay pinupuna ng ibang tao, tulong sa atin yan. Hindi naman tayo dinadaw. Kung talagang nararamdaman natin na tayo ay sinisiraan ng isang tao, huwag kang magalit. Unawain mo ang taong yan. Dahil ang kanyang paninira nanggagaling sa kanyang kalooban. May sira ang kanyang puso, ang kanyang kaluluwa. May tanong lang po ako. Kailangan po bang pagkatiwalaan ang lahat ng tao? Do we need to trust everybody? Yes or no? Meron po kasing kasabihan, napakaganda, sabi, be careful with who you trust because they may look like sugar but actually they are salt. Ang ganda po, no? Mag-ingat ka sa iyong pagtitiwala sa lahat ng tao dahil mukha silang asukal pero sa totoo, asin sila. Ang totoo, lahat po tayo may kasamaan sa ating kalooban. Amen? May masama na pumasok sa ating pagkatao. Ang tawag natin dyan, original sin. Kaya nga, mag-ingat tayo sa pagtitiwala natin sa mga tao. Dahil pumasok ang masama sa atin, sigurado, minsan ang tao makasarili. Minsan ang tao iniisip niya ang kanyang sarili lang. Minsan ang tao kapag abuso. Pag masyado ka nagtitiwala, aabusuhin ka ng ibang tao. Amen? Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Alam niya ang mga tao. Alam niya na merong gustong makasakit sa Kanya. Kaya nga anong sabi ng Ebanghelyo? Umiiwas siya sa mga tao. Gusto niyang pumunta sa templo, pumunta siya palihim. Hindi niya mapagkatiwalaan ang mga tao dahil alam niya, kilala niya, meron tao na masama sa Kanya. Kahit na ang ating Panginoon inuutos niya sa atin. Diba? Sabi niya, love people, love your enemies. Totoo po yun. Mahalin mo ang mga kaaway mo. Pagdasal mo ang mga nakakasakit sa iyo. Pero tingnan niyo po ang halimbawa ng ating Panginoon. Nag-iingat pa rin siya sa pagtitiwala niya sa mga ibang tao. Mahirap
bigay ang tiwala sa ibang tao. Amen? Dahil tandaan niyo po, ang tiwala parang isang baso. Madali na mabasag. At pag nabasag ang tiwala, napakahirap buuin muli. Amen? Mas mahirap na ibalik ang tiwala pag nabasag na ito. Amen? Mag-ingat tayo sa lahat ng mga tao. Hindi naman ibig sabihin kapatid mo, kamag-anak mo, mapagkakatiwalaan mo na sa iyong business, sa iyong negosyo. Amen? Hindi ibig sabihin na matagal mo ng kaibigan, mapagkakatiwalaan mo dun sa iyong sikreto. Amen? Hindi ibig sabihin ang tagal nyo na, magkapit-bahay, na hindi ka na ichichismis niyan, hindi ka na sisiraan niyan. Hindi ibig sabihin na kapilido mo, kadugo mo, kung minsan nangangailangan ka, sila pa yung hindi tutulong sa iyo. Be very careful with whom you trust. Dahil po ang tiwala, hindi binibigay yan. Ang tiwala, pinagpapaguran. Trust is not given. Trust is earned. Kaya kung gusto natin na magtiwala ang ibang tao sa atin, kailangan pagpaguran natin ang tiwala nila. Amen? Meron pong napakagandang kasabihan. Nabasa ko po dito sa sikat na author, si Francis Kong. Sabi niya, trust God but close the door. Magtiwala ka sa Diyos, pero isara mo ang pintuan. Anong ibig sabihin? Mag-ingat ka. Kahit na nagtitiwala ka sa Diyos, minsan ang Diyos, hindi naman niya kontrol ang isip ng ibang tao. Amen? Pag nasaktan ka, kailangan maging mas matalino ka na. Kasi tandaan niyo po, people change. No matter how good somebody is, everybody change. Palagi ko pong sinasabi yan sa mga kinakasal ko. Sabi ko, expect that your husband, your wife will change. Darating ang araw, mag-iiba yung ugali niyan. Ngayon, mabait sa iyo. Aba, pag tumanda na yan, magbubugnot na yan, pagbubwisitang ka na yan. Expect that. Kaya nga kailangan mag-ingat tayo. Pero ang pag-iingat ng ating tiwala sa ibang tao does not exempt us from loving them. Anong ibig sabihin ng pagmamahal? Pagtanggap. Yun pong ibig sabihin ng pagmamahal. Tinatanggap mo ang taong ito, masama ang ugali. Pero dahil masama na ang ugali niya, sana mag-ingat ka naman sa iyong tiwala. Hindi po ibig sabihin mahal mo siya, ibibigay mo na lahat ng tiwala mo sa kanya. Kamukha po, kung alam niyo po yung kapatid niyo may problema sa pagsusugal. Mahal mo yung kapatid mo, amen? Pero bibigyan mo ba siya ng maraming pera? Hindi po, di ba? Mahal mo yung asawa mo, okay? Pero alam mo, matakaw sa pagkain. Mapagkakatiwalaan mo ba siya doon sa kanyang kinakain? Di ba hindi? Mahal niyo yung inyong mga anak, pero alam mo, tamad yung anak mo. Kung hindi mo babantayan, hindi ito mag-aaral. Mapagkakatiwalaan mo ba na mag-isa lang siya? Di ba po? Hindi. Trust starts with faith and love. Amen? Tandaan niyo po yan. Paano nag-uumpisa ang tiwala? With love and with faith. Paniniwala. But it does not start with blind faith. Tandaan niyo din po yun. Anong ibig sabihin ng blind faith? Yung ini-ignore mo, hindi mo pinapansin kung ano yung nakikita ng iyong mata. Hindi mo pinapansin yung nakalipas. Kung meron ng history, kung meron ng kasaysayan, kailangan unawain mo. Be informed. Be knowledgeable. Magtiwala ka pag pinatunayan niya nakatiwa-tiwala na siya. Pero kung hindi pa siya katiwa-tiwala, anong kailangan mong gawin? Mag-ingat ka. Trust only if they have earned your trust. Isa lang dapat ang ating pagkatiwalaan. Sino po ito? Ang ating Diyos. Kung magtitiwala ka sa ibang tao, siguraduhin mo na merong patunay na katiwa-tiwala sila.